Ito na ang biggest boost para sa Gilas Pilipinas sa napaka-importanteng FIBA window ngayon. After ng higit isang taon, ng ating 7'3" center na si Kai Sotto ay babalik na sa national team. Unang nagpahaging patungkol dito ang SBP sa kanilang post. Nagsunundan ng multiple reports na umattend na raw si Kai sa practice ng Gilas, hanggang sa ayan pati si Kai Sotto nagpost na rin sa kanyang Instagram na babalik na nga siya. Sobrang laking bagay na ito sa national team. Ang una ay akalang mabibitin tayo dahil mawawala nga sina QMB, Phillips at miski siya. Ayan, biglang nagbago nga ang itsura ng frontcourt natin sa pagbabalik ng considered the best Gilas big man natin today. At what a time din dahil sobrang crucial na window ito. Biglang nawala nga yung concern natin sa ilalim against Jordan at Iran. All of a sudden, tayo na ang taller na team with 7'3" Kai, 6'10" Junmar at 6'10" AJ. At hindi lang din sa height yon, literally taller talaga tayo sa floor. Dahil sina JMF at Edu, hindi ka na magsasabayan kung sila lang. Pero na, magkakaroon na muli tayo ng Twin Towers combination bigla. Also nilalaro rin ni Junmar ang best niya kapag kasabay si Kai Sotto dahil sa mga high-low actions na ng dalawa at great na vision ni Kairon. At nakukuha rin ni Abba yung spacing na kailangan niya sa paint, gawa nga ng gravity ng 7'3" center na ito. Hindi kasi maganda pag may Kai, multiple spots ng floor, meron concern yung kalaban. Bukod sa Justin Brownlee sa perimeter, may Kai pa under the rim or sa poste na kailangan nilang i-monitor. At sa skill set niya, pasok na pasok din sa triangle ni Coach Tim Conyon. Isang high IQ big man na merong great vision at passing skills. Kaya nga pretty successful tong si Coach Tim kapag nandyan si Kai Sotto. Again, 5-1 nga ang Gilas Pilipinas sa huling run nila with him. Panalo twice versus Hong Kong, then sa Chinese Taipei, European team Latvia, of course, di malilimutan yan, pati yung New Zealand na tinalo rin natin for the first time. Yung Georgia nga rin yung nag-iisang talo natin nun, kung di lang siya na-injured sa early part ng game, hindi rin malabo na manalo tayo ron dahil 2 points lang yung talo natin sa kanila without Kai the rest ng game. Could have been 6-0 para sa Gilas Pilipinas nun with Kai. At yun na rin sa kabilang banda, since malaki nga ang factor niya sa wins ng Gilas, pag wala naman siya, meron din yung proof ng kanyang impact. Dahil biglang laylay naman ang laro ng national team nung na-injured siya at simulang hindi makakalaro. Biglang 4 wins, 9 losses tayo, just 30% lang na win rate. Grabe ring slump yan, talo sa New Zealand ng 4 times, Australia 3 times, at pinaka hindi mo matatanggap, even Chinese Taipei, tinu 0 tayo. At currently din meron tayong 4 game na losing streak na nagsimula pa nung second window. Shows yan kung gaano talaga ka-importante itong si Kai Sotto sa team. Tignan nyo na lang kasi yung numbers na nawala. Asia Cup qualifiers, 15 points, 12 rebounds a game. Saan mo pupulutin yun pag di siya available? Hindi man sila same playstyle ni Andre Blatch pero pareho kasi silang maraming problems na sinosolve sa Gilas Pilipinas. All-in-one package kumbaga. May malaki ka na sa paint, offense and defense, mahusay pumasa, may rebounding, at ang bigat din ng attention na nakukuha sa court. Kaya naman yun, very thankful tayo na bumalik na muli itong si Kai Sotto sa national team. Si Coach Tim Cone din, thankful doon dahil do or die na situation ng araw ito at to the rescue nga itong 7'3" big man natin. Last meeting ng Gilas with Jordan kasama si Kai, panalo tayo ron with 8-point lead, 74-66. Naglaro rin doon para sa Jordan sina Freddie Ibrahim, Al Dwyer at iba pang key players sila. Sa home court pa nila pero all-outs nga sila. At team high na 16 points, 7 rebounds at 2 blocks ang ginawa ni Sotto niyan. Shot 5 of 8 sa field at 2 of 3 pa sa 3. Tsaka nagmukhang import natin yan dahil si Ange Kwame yung dala nating naturalized na obviously hindi naman superstar type na player. And now, with better pa na supporting cast para kay Kai Sotto dito sa Gilas Pilipinas against Jordan, tas nangangamote pa yung kalaban sa Jones Cup nito. Hopefully magtuloy-tuloy yun at matalo natin muli sila sa ating unang laro dito sa second and final na round ng World Cup qualifiers. Good luck, Gilas Pilipinas!